PVL Reinforced Conference 2025 magsisimula agad. Kailan kaya ating pag-usapan? Back-to-back champion ng PLDT. Hinirang na bagong reyna daw ng PVL. OMG. Bakit kaya wala sa mismong awarding ng bronze ito ngang si Michelle Gumabaw? Nagka-problema kaya? Ating alamin kaya tapusin ang video. At syempre, mga rumor ng PVL Reinforced Conference import nagsisilabasan na. Creamline, Chocomucho at sauce ay meron na daw import. Lori Bernardo trending sa kanyang pag-akyat sa kinatatayuan ng referee sakaling may game. Coach Meneses Perinangka at may sinabi kay Lori Bernardo, ano kaya ito? Ating alamin. Syempre, Alyssa Valdez niyakap ng napaka-sweet na isang lalaki. Sino kaya ito? Ating pag-uusapan dahil trending at other valuable updates. Kaya before that guys, please naman don't forget to like, comment, subscribe and pa-hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa suporta nyo. Bago natin pag-usapan ang latest topics natin for this video, ay pag-usapan din po muna natin ang nakaraang conference na kakatapos lang, ang PVL Invitational at PVL On Tour. At nakilala na nga natin ang nakakuha ng podium finish. Ito ay ang PLDT, nakuha ang gold. Kobe Shinwa from Japan, nakuha ang silver. At Creamline Cool Smashers nakuha ang bronze. At syempre narito naman ang nakuha ng award pagkatapos ng conference. Sabi Davison, Gemma Galanza, Nag-esa Komachida, Kat Arado, Aragalang, Sakura Furuta, Pangspanaga at Reza Nogales. At syempre, finals MVP naman ay itong si Kat Arado. Deserve na deserve at congratulations sa lahat. At dahil dito, dahil tapos na nga ang conference ng Invitational, pinag-uusapan ngayon ang paparating na Reinforced Conference 2025 kung saan ay talagang may mga rumor agad kung sino-sino kaya mga import ang kinuha ng every team sa PVL. At syempre hindi lang yan, pinag-usapan din ang pagbabalik ng mga star players, especially sa Creamline, itong si Tots Carlos at itong ang si Giamor de Guzman. At syempre, mga malalakas na magbabalik din sa kanilang team ay kaabang-abang ito. Kaya naman syempre pag-uusapan natin yan lahat maya-maya lamang. Bago ang lahat, usap-usapan rin na magbabalik daw 100% ang Kobe Shinwa University next year sa Invitational Conference again para naman iangat ang ranking nila from silver to gold. Wow, grabe din ang kanilang puna sa mga Filipino players na lumakas daw ngayon. Lalong-lalo pa ang nakapuna nga nito ay ang kanilang head coach from Japan na talaga namang lumakas daw lalo ang mga team sa PVL. At hindi niya daw ito inaasahan dahil ilang taon na nakakaraan nang talagang naglaro din sila dito sa PSL, wala pang PVL noon, ay talaga namang ang team niya ang champion doon. Kaya naman ngayon ay talagang nag-enjoy sila at na-challenge sa mga team ngayon na lalong lumakas. Lalong-lalo pa gustong-gusto nilang i-improve o iangat ang kanilang ranking next year at makuha ang ginto. Marami ring Pinoy fans ang nagustuhan ang mga ugali ng mga batang players at kahit mga bata ang gagaling talaga. Kaya naman masasabi nga natin na deserve din talaga nila makakuha ng podium. Kaya good luck na lamang next year. At sana hindi lamang kayo ang kunin na talagang uimbitahan ng PVL at dapat mas malalakas pa para ma-challenge talaga ang team sa PVL kagaya ng Kurashiki o iba pang team. Ang tanong ng karamihan at inaantay ng lahat, kailan nga ba ang paparating na Reinforced Conference? Marami nagsasabi o rumor ay magsisimula daw ito ngayong first week of October. Kaya kaabang-abang ito guys. Wala pa namang kumpirmasyon, ngunit marami nagsasabing dyan magsisimula. Kaya syempre i-update ko na lang kayo kung talagang kumpirma na o nabago man ang schedule. Kaya syempre kaabang-abang agad at marami agad ang talagang manunood na naman, lalong-lalo pa palakasan ng import ito. Gayun pa man
ay talagang may mga rumor agad sa imports at ating ibibigay ang ilang rumor na trending ngayon sa social media. Unang trending na rumor, based ito sa mga social media na nakapollow na daw. Ito nga ang isa sa naging import din ng Thailand sa Nakhon Ratchasima. Kitang-kitang halimaw din ito kung ating titignan nang maglaro nga ito sa Nakhon Ratchasima ay malakas talaga. Siyempre, may training pang magaganap para magkaroon ng koneksyon sa team na Chocomucho kung sakali man totoo. Ganun pa man, antayin na lang natin ang confirmation soon ay i-reveal natin yan. Kaya siyempre, tune in lamang sa ating channel. Rumor din sa Sauce Coffee o sa Blue Team si Ana. Outside hitter din, malakas. At excited ang lahat kung magkakatotoo ito dahil nga makikita nga natin ang laro niya dito sa PVL. Ganun pa man, confirmation na lamang ang kulang at abangan nyo na lang. Ganun pa man ay hindi pa masyadong malinaw, ngunit may nagsasabing si Erica Staunton again ang kukunin nilang import sa Kremlin Cool Smashers. Malay natin may iba pang kunin o itry naman ng Kremlin ang ibang player, kaya kaabang-abang din ang mga pasabog. Well, kaabang-abang din kung talaga namang sunod-sunod ang pagkakampiyon na naman ng PLDT, lalong-lalo pa next conference ay talaga namang marami nagsasabing bagong reyna daw sila ng PVL at napalitan na ang Kremlin Cool Smashers. Well, tignan na lang natin ang kanilang performance. Ganun pa man ay talagang wala pang rumor ang ibang team kung sino-sino ang kukuning import, ngunit soon ay talagang ilalabas na rin nila. Siyempre rumor at confirmation, kaya good luck sa lahat. Marami din nagtanong bakit kaya wala daw si MG o Michelle Gumabaw sa mismong awarding ng bronze sa kanila. Well, talagang may flight kasi itong si Michelle at ang kanyang asawang si Aldo, kaya naman syempre umalis na ito ng maaga kahit dahil baka maiwan ng flight. Kaya syempre enjoy na enjoy ang bakasyon nila sa ibang bansa, kaya ingat-ingat na lamang MG and congrats. Samantalang trending did at laro naman itong si Lori Bernardo nang tumayo ito sa mismong kinatatayuan ng referee na talaga mga hawak-hawak ang trophy nila. Grabe, nag-joke pa nga dito si Coach Meneses na iwan na daw ito dyan sa taas at huwag nang tulungan bumaba kasama ang trophy. Nakakatuwa talaga si Bernardo at kahit sa mga vlog niya ay talaga namang nakakatuwa siyang panoorin. Kaya congratulations at deserve mo yan, Lok. Samantalang iba pa rin ay nagtatanong kung sino nga ba ang lalaking kasama at nag-congratulate kay Eliza Valdez na talaga namang tuwang-tuwa at niyakap pa ito. Well, isa nga ito sa mga special friend ni Eliza na possible nga bang maging boyfriend. Ito nga ay si Ian Rances, ang matagal ng friend ni Eliza Valdez noon pa na palagi talaga nakasuporta sa kanya. Well, kung sakali mang totoong maging sila, wala namang masama. Single naman pareho. At ang gandang lalaki, Mr. Ian, syempre deserve ni Penom na magka-jowa Bell. Sana nga magkatotoo soon. Kaya guys, anong sa inyo? Isang napakagaling na batang player naman ang nagpa-picture sa kanyang mga iniidolo. Kaya syempre, kitang-kita nga natin na support niya din ang Kremlin Cool Smashers at nakapagpa-picture siya kay Eliza, Gia at Bea. Tiyak sa future volleyball, lalong-lalo pa mga galing na ang players na kabataan, malay natin makilala din siya soon. Samantalang update din kay Tuyin, maraming niyang usap-usapan na babalik na ito sa training para naman syempre makapaglaro sa bansang Vietnam, especially sa SEA Games. Lalong-lalo pa alam naman natin na hindi muna siya naglaro sa FIVB, ngunit maraming pa rin ang haka-haka o bash ang natanggap nito na baka daw lalaki kaya umatras sa FIVB, lalong-lalo pa sa U21 ng Vietnam National Team ay talaga namang may kumpirmadong lalaki. Kaya maraming nagsasabing possible nga ba ito kay Tuyin kaya siya umatras sa FIVB at bakit kaya siya maglalaro ulit. Papatunayan na kaya na isa siyang tunay na babae? Well, syempre wala namang masama kung totoo naman. Kaya good luck na lamang Tuyin sa inyong future na mga laro at syempre patunayan mo ang espekulasyon na talagang isa kang tunay na girl. Kaya good luck na lamang sa lahat. Hanggang dyan muna ang update.